Isang misteryosong pangalan ang biglang nabanggit sa impeachment trial, Operation Romanov. Ayon sa kampo ni VP Sara, ito umano ang codename ng isang planong maaaring maglagay sa panganib sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Pero bakit Romanov ang tawag dito? Sino ang nasa likod ng sinasabing operasyon? At may matibay bang ebidensyang magpapatunay na totoo nga ang alegasyong ito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, unang humingi ng pagkilala si Senator Judge Raffy Tulfo upang magtanong sa kampo ng depensa, particular kay Attorney Mark Vinluan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, sinabi ni Attorney Vinluan noong nakaraang pagdinig na ang pamilya ni Vice President Sara Duterte ay nakatanggap umano ng banta. Bagamat hindi pangkaraniwan ang naging pahayag ng Vice Presidente, sinabi ng abogado na may dahilan umano ito dahil sa tinatawag na Operation Romanov na inilarawan bilang isang plano laban kay VP Sara at sa kanyang pamilya. Tinanong ni Senator Tulfo kung ang tinutukoy na Operation Romanov ay kapareho ng binanggit ng vlogger na si Princess Maui sa isang online press conference ni VP Sara. Ayon kay Attorney Binluan, iyon nga ang kanyang tinutukoy. Napansin naman ni Senator Tulfo na wala ang pangalan ni Princess Maui sa opisyal na listahan ng mga testigo ng depensa. Dahil dito, tinanong niya kung balak ba siyang iharap bilang testigo. Ayon kay Attorney Binluan, nakadepende pa ito sa mga ebidensya at testimonya na mailalatag ng prosecution. Sinabi niyang may karapatan ang depensa na magdesisyon kung tatawag o hindi ng karagdagang testigo depende sa magiging takbo ng paglilitis. Tinanong din ni Senator Tulfo kung may iba pang testigo ang depensa na magpapatunay sa sinasabing banta at sa Operation Romanov. Ayon kay Attorney Vinluan, kabilang umano ito sa mga ebidensyang posibleng iharap ng depensa. Ngunit nang tanungin kung sino-sino ang mga testigo, sinabi niyang hindi pa sila maaaring magbigay ng pangalan sa ngayon. Ipinaliwanag naman ni Senator Tulfo na una niyang narinig ang salitang Romanov noong Maisog Leaders Forum sa Davao City noong January 28, 2024, kung saan nabanggit umano ito ni Mayor Baste Duterte. Ayon sa senador, dahil hindi niya alam noon ang kahulugan nito, sinaliksik niya ang kasaysayan ng Romanov family ng Russia. Tinanong niya kung may koneksyon ba ang binanggit ni Mayor Baste Duterte, ang sinabi ni Princess Maui at ang pahayag ni Attorney Vinluan. Ayon kay Attorney Vinluan, wala siyang personal na kaalaman sa sinabi ni Mayor Duterte, kaya hindi siya makapagbibigay ng komento. Tinanong din ni Senator Tulfo kung bakit inilarawan ng depensa bilang unconventional ang naging pahayag ni VP Sara. Ayon kay Attorney Vinluan, simpleng paglalarawan lamang iyon sa mga naging pahayag ng Vice Presidente sa press conference. Matapos nito, tinapos na ni Senator Tulfo ang kanyang pagtatanong. Pagkatapos ng usapin tungkol sa Operation Romanov, humingi naman ng pagkilala si Representative Lawrence Defensor mula sa prosecution panel. Ayon kay Representative Defensor, nakatanggap ang prosecution ng liham na may petsang July 10, 2026 mula kay NBI Director Melvin Matibag. Nag-request umano ang direktor na maagang ma-schedule ang kanyang testimonya dahil inimbitahan siya ng Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police sa isang regional summit tungkol sa scam center compounds at transnational organized crime. Dahil dito, hiniling ng prosecution na maiharap si Director Matibag kinabukasan pagkatapos ng testimonya ng kanilang ikalawang testigo na si Attorney Jeremy Lotok. Ngunit ayon kay Presiding Officer Senator Francis Escudero, ang naunang nakatakdang testigo para sa susunod na araw ay si Attorney Zuleika Lopez. May nakatakda rin umanong testimonya si Captain Bello. Ipinaliwanag ni Representative Defensor na pagkatapos ng testimonya ni Director Matibag ay maaari naman silang bumalik sa dati nilang schedule ng mga testigo. Dito na nagpahayag ng pagtutol si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Cayetano, hindi siya agad tututol sa pagharap ni Director Matibag. Ngunit nagbabala siyang maaaring maging masamang president ang pag-adjust ng impeachment court sa schedule ng isang government official. Ayon sa senador, maraming mahahalagang gawain, local trips, foreign trips
at iba pang responsibilidad ang isinantabi ng mga senator judges upang makadalo sa impeachment trial. Kaya para sa kanya, hindi magandang tingnan na isang bureau head ang magdidikta kung kailan siya available dahil lamang sa mayroon siyang ibang pupuntahang conference. Dagdag pa ni Senator Cayetano, mayroon ding sariling strategy at order of presentation ang prosecution. Posibleng masira ang paghahanda ng mga abogado at senator judges kung biglang babaguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga testigo. Sumagot naman si Representative Defensor na isang araw lamang umano ang ia-adjust sa testimonya ni Director Matibag at hindi nila balak sirain ang kabuuang schedule ng prosecution witnesses. Ngunit ayon kay Senator Escudero, malinaw na sinabi ng prosecution noong nakaraang hearing na hindi kasama si Director Matibag sa mga testigong ihaharap sa linggong iyon. Ang mga pangalang ibinigay noon ay sina Attorney Lotok, Attorney Zuleika Lopez at Captain Bello. Nilinaw din ng presiding officer na walang subpena na inilabas para kay Director Matibag para sa linggong iyon. Kinumpirma naman ng Clerk of Court na wala ngang subpena na naisyuhan para sa NBI Director. Muling nagpahayag si Senator Cayetano na ang kanyang punto ay hindi direktang laban sa prosecution. Nauunawaan niyang ginagawa lamang ng prosecution ang lahat para maiharap ang kanilang kaso. Ngunit ayon sa senador, hindi maaaring biglang ipasok ang isang testigo, lalo na kung naghahanda ang mga senator judges para sa ibang witnesses at para sa nakatakdang oral arguments. Hiningi naman ni Senator Escudero ang posisyon ng kampo ng depensa. Ayon kay Attorney Vinluan, mariing tinututulan ng depensa ang biglaang pagharap ni Director Matibag. Una, taliwas umano ito sa naunang directive ng impeachment court tungkol sa pagkakakilanlan at order of presentation ng mga testigo. Ikalawa, sinabi ng abogado na posibleng lumabag ito sa 5-day notice rule. Bagamat may naunang request para sa subpena, ngayon lamang umano nila nalaman na posibleng iharap ang direktor sa loob ng linggong iyon. Ikatlo, ayon sa depensa, hindi maaaring pilitin ng prosecution ng impeachment court at ang defense panel na sumunod sa personal na schedule ng isang witness. Ikaapat, sinabi ni Attorney Vinluan na maaari itong maging daan para payagan ang mga surprise witness sa anumang bahagi ng proceedings. Ikalima, maaapektuhan umano nito ang karapatan ng depensa na makapaghanda ng maayos para sa cross-examination. Ayon sa abogado, pinag-aaralan nilang mabuti ang bawat testigo, dokumento at ebidensyang nakatakdang iharap. Ang mga biglaang pagbabago ay maaaring makaapekto sa kanilang strategy at sa procedural due process. Humiling din ang depensa ng kopya ng invitation kay Director Matibag, pati na rin ang kanyang travel authority. Ayon kay Attorney Vinluan, may natanggap silang impormasyon na may nauna ng regional summit na isinagawa sa Bangkok noong nakaraang buwan. Kaya nais nilang makumpirma kung bago at lehitimo ang invitation na dahilan ng request. Sumuporta naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa posisyon ni Senator Cayetano. Ayon kay Senate President Gatchalian, hindi lamang prosecution at defense lawyers ang naghahanda sa trial. Maging ang mga senator judges ay naglalaan ng oras upang pag-aralan ang libu-libong pahina ng mga dokumento at ebidensya. Sinabi niyang kung biglang may isisingit na testigo, hindi makapaghahanda ng tama ang mga senator judges sa kanilang pagtatanong. Para sa kanya, magiging mahirap at hindi pahatas ang proceedings kung magkakaroon ng mga sorpresang pagbabago sa schedule. Binalikan naman ni Senator Escudero ang opisyal na record ng nakaraang hearing. Ayon sa record, sinabi mismo ng prosecution na hindi pa ihaharap si Director Matibag at magbibigay lamang sila ng manifestation kung maaari siyang isama sa Wednesday session depende sa magiging haba ng mga naunang testimonya. Dahil dito, iminungkahi ni Senator Escudero na ipagpaliban muna ang desisyon. Inatasan niya ang prosecution na isumite ang liham ni Director Matibag at bigyan din ng kopya ang depensa. Humiling din ang defense panel ng kopya ng travel authority at official invitation mula sa foreign organization. Ayon kay Senator Escudero, kailangan ng impeachment court ang mga dokumentong ito upang maayos na ma-evaluate kung papayagan o hindi ang pagbabago sa schedule. Nilinaw rin ng presiding officer na ang impeachment court at hindi ang prosecution o defense ang gagawa ng pangunahing evaluation sa mga dokumento. Gayunman, bibigyan ng kopya ang depensa upang magkaroon sila ng pagkakataong magbigay ng argumento.
bago maglabas ng desisyon ang korte. Sa huli, ipinag-utos ng impeachment court na isumite muna ng prosecution ang lahat ng dokumentong kaugnay ng biyahe at invitation ni Director Matibag. Habang wala pang kumpletong dokumento, hindi muna naglabas ng final ruling ang impeachment court tungkol sa request na biglaang baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga testigo. Pinapakita yung ini-impeach yung witness or pinapakita yung kanyang bias, pinapakita yung hindi siya credible. Ano po ang tingin nyo doon? I think it was a good cross. Maganda yung cross. Effective. Unti-unti niyang pinupuntirya nung defense counsel na hindi masinop yung ginawang trabaho. Tinatanong, inukulan ba ng sapat na panahon para imbestigahan yung mga iba't ibang bagay? Tapos very nakakapag-isip, no? Yung kanyang tanong tungkol doon sa affidavit, yung mga typographical errors, kunyari typographical errors, pero pinaamin niya na ito yung mga sagot na kinopya mula sa ibang dokumento at sinalpak doon. Di ba nga ang sinasabi ni Lotok na sagot na hindi naman responsive. Itanong nyo doon sa pumirma. Itanong nyo doon sa nag-execute ng gumawa ng affidavit, no? Pero ang tinutukoy ng depensa doon, ito bang affidavit na to, kusa ba talaga nilang ginawa o kayo nagprepara? So, yun ang naging direksyon ng cross-examination hanggang sa punto na ito. So sa tingin ninyo ay mayroong patungkol doon sa sinasabing mali-mali, hindi lamang sa dates kasi pati doon sa affidavit na sampa rin yung maling date doon sa subpoena na sinasabi doon sa mga media. Kaya yung mga kung sa bagay, hindi naman magbabago yung buong istorya dyan dahil dyan sa mga bagay na yan. Pero ito ay pwedeng maging pagpalagay natin na kumbaga isang detalye na pag pinagsama-sama mo, lumalabas na parang pinaspas yung paggawa ng itong investigasyon. Siyempre, nagkakaroon ngayon ng question kung ito bang paggawa ng investigasyon ay naging matapat sa kanilang mga trabaho o ito ay may kasamang konting pagdiin sa Vice Presidente. Pero, sorry. Go ahead. Opo. Kung titingnan lang din natin, Attorney Roy, katulad po ng sinabi ninyo kanina, possible clerical errors lamang ito or baka typo katulad ng sinasabi ni Attorney Lotok kanina. Hindi rin naman po, as you also mentioned, hindi naman din niya nabago yung substance o yung laman ng kanilang investigasyon. Even if we compare it to sloppy yung pagkakagawa ng mga report, does it actually point out na meron talagang lapses o merong hindi maayos na pagkakaimbestiga only on the clerical errors? Alam mo, Rica, hindi naman talaga magbabago yan kung ang tingin natin ay talagang nagbigay ng banta na pinagbabawal ng batas. Di ba? Yun naman ang punto dito eh. Remember, hindi naman natin nililitis dito yung kriminal na responsibilidad para doon sa pagbigay ng banta. Yang, kahit na ma-prove nila na kompleto yung mga elemento para sa krimen na yan, hindi yun ang punto eh. Kasi hindi naman yan papasok doon sa high crimes or violation of the Constitution. Wala naman yun doon eh. Papasok yan doon sa betrayal of public trust ni VP Sara. Pero ang palagay ko sa napupuna ko, parang ang pinupuntirya nung depensa, yung makinarya ng gobyerno ginagamit laban kay VP Sara. Yun ang siyempre gusto nilang palabasin. Pero gaya ng sabi ko, pagpalagay na natin parang may tilang ganun pagkukulang sa masinop na investigasyon, hindi pa rin nagbabago yung main story, no? Yung mismong tanong, ito bang maikinilos ni VP Sara karapat dapat sa isang mataas na opisyal? Bagay ba yan sa hinahawakan niyang katungkulan? Yan ang betrayal of public trust, diba? Attorney Roy, ito naman yung tanong ni Senator Alan Cayetano tungkol sa
nag-distinguish siya doon sa mismong threat at doon sa sinasabing contracting with an assassin, close quotes, open and close quotes, kasi nga sinasabi nila hindi naman ginamit yung salitang assassin ni VP. Pero sa tingin niyo, bakit kailangan na mag-distinguish doon sa dalawa na yon? Well, siguro ang gustong palabasin doon sa tanong na yon, kung meron ba talagang tunay na sadya, na tunay na intent o talagang may tunay na hangarin ang VP na ipatupad yung kanyang mga sinasabi. Diyan hahantong yan tanong na yan di ba? Mababalik tayo doon sa sa teorya ng depensa na ito'y freedom of expression, na ito'y dala lang ng init ng damdamin sa puntong yun. Kasi kung talagang kung talagang meron siyang sadya na ipatupad ito, di sana killer o assassin o gunman or whatever yung sinabi. Pero sinabi lang ano ba yung word? May nakausap na akong tao, hindi ba? Oo. Tama ba? Oo. So, siguro, baka mamaya, kung ako yung depensa, sasakyan ko yun. Sasabihin, ang nakausap kong tao, pare, nagkumpisyon ako dahil masyadong mainit ang ulo ko nung panahon na yun. Baka gano'n na sabihin, hindi natin alam, di ba? Pero dun sa dulo po, yung pinupunto niya na dapat patunayan ng prosekusyon na talagang may kinontratang mamamatay tao. Sa tingin nyo ba, kasi ilang ulit nang sinabi ng prosecution, hindi yan namin, or kahit yung mga testigo, hindi nila yan inimbestigahan. Pero bakit mahalaga? Or dapat ba, yung pag hindi ba nila yung napatunayan na may kinontrata, Magkakrumble na fatal lahat. ba yun sa Oo. kaso ng prosecution? Ayan ang ibabalik ko sa iyo. Ang palagay mo ba kailangan yun para ipakita yung betrayal of public trust? Siguro kung pag-usapan natin high crimes, conspiracy to commit murder, yung mga ganon, yung baka pa, di ba? Pero ang ipapasok ito doon sa betrayal of public trust Ang sasabihin nila, ang punto lang naman dito for purposes, para dito sa impeachment, pwede ba natin ipagkatiwala ang napakaseryosong obligasyon o responsibilidad ng pagiging pangalawang pangulo kung ganito ang kinikilos nito? Whether ito man ay dala ng init ng damdamin o ito talaga ay dala ng takot o kung ano man. Ito ba ang tamang kilos? Ito ba na pag ibinigay ba natin yung kapangyarihan ng napakahalagang opisina ito sa taong ganitong klase, ito ba ay akma doon sa mga ekspektasyon ng mamamayan? Yung public trust ba maipapatupad? Yung maayos na pamamalakad at paghahawak ng mahalagang responsibilidad na yan, maipapatupad ba ng taong may ganitong klaseng disposisyon? Yan din po yung tinitingnan ko kanina, Attorney Roy and partner, kung mailalatag ba ng prosekusyon na may sapat silang ebidensya to say na substantive yung threat ng Vice Presidente. Sa assessment po ninyo sa nangyari ngayong araw na ito, nakita niyo po ba na nagawa iyon ng prosekusyon? Well, yan ang success ng prosecution today. Na-establish nila na may probable cause, at least doon sa punto de vista ng NBI, sabi nila, sapat na ito na pwedeng isampa na itong kasong to. Ngayon, hindi ko alam kung anong sinasaisip ni Senator Cayetano. Nasa sa kanya yon, di ba? Pero ang syempre, kailangan natin to timbangin, mula sa pananaw ng ordinaryong manonood, ng ordinaryong tao. Hindi natin pwedeng hindi tayo pwede mag-espekulasyon kung ano yung tinutukoy talaga ni Senator Cayetano. But ang point doon, gaya nga ng sabi ko, kung nililitis natin ito para ipakulong si VP Sara, yun, doon tayo pupunta talaga tayo doon. Sino ba itong assassin na to? Totoo ba? Ganyan, etc. Ito ba'y ginawa na niya nung araw? And what not? Ngayon, kung nalatag po ito ng maayos ng prosekusyon, tignan naman po natin ang ginawa ng depensa. Nagawa po ba nilang ma-debunk yung mga inilatag ng prosekusyon? Because from what I saw kanina, at ako naman po, hindi abogado, hindi din po ako guided ng Holy Spirit, ako'y normal na nanonood lamang. Ang dating Ikaw, po, Rica,
Rika, baka tamaan tayo ng kidlat dito. Ang dating po kasi sa akin, Attorney Roy, no, nung nangyari kanina, parang naging delving into technicalities ng pag-file ng napakaraming affidavit. Pagtingin natin kung ba't nagkamali, yung mga typographical errors ng mga IDF, kung ano-ano pa man. Hinahanap ko from the defense, yung pagbasag ng mga ginawang testimonya ng prosekusyon doon sa kanilang witness. Nagawa po ba nila ito? Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yung maibabaliktad mo yung istorya. Kasi yung ang mga ultimate facts dito kung tawagin, matagal nang nabunyag sa publiko. Matagal na natin nakita yung video na yan. Yun talaga pinag-uusapan dito eh. Pero gaya nga ng sabi ko, minsan yung atake ng ng depensa, no? Actually, yung cross-examine, hindi lang sumasanggayan, umaatake din yan. Di ba? Binubuhay nila yung ideya na hindi natin naintindihan yung konteksto ng mga pangyayari ng pagbigkas ng Vice Presidente ng mga banta na yan. So, ito, di ba, idudugtong nila yan doon sa Oplan Romanov na sinasabi, talaga itong ginigipit ng gobyerno eh. Tinan mo, pati yung NBI, tinan mo kung paano gumawa ng investigasyon, paspasan, kahit mali-mali, sige lang. Tapos ngayon, sasabihin, sapat na ito para sampahan ng kaso. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero, hindi pa rin nagbabago na kung ano nangyari. Na meron nga binigkas na mga ganong salita. So, pinipilit ngayon ng depensa, kahit na hindi nila mapahindian yung mga video na yan, unti-unti nilang nilalagyan ng mga elemento na ipakita na hindi talaga naging pantay o patas o makatarungan yung pag-imbestiga pati nitong pangyayaring to. Pero like I said, wala na, hindi mo na pwedeng questionin yung video di ba? Malinaw na yun Tsaka, so, pag Attorney Roy, na natin, may konting mga diferensya dito, diferensya doon, doon pa rin tayo babalik. Ano ba, ginawa ba o hindi? O hindi ba?